Hello mga kasari! Good morning sa ating lahat. So ngayon pala ay pupunta kami sa City Hall. Mag-renew kami ng aming business permit. Kasi yung permit namin mga kasari is quarterly namin binabayaran. Last January is nakabayad kami ng kulang-kulang 5K, and then ngayon hindi ko alam kung magkano. Dati kasi is nasa 1 plus. Iwan ko lang kung magkano ngayon. So may due date kami mga kasari. Ang due date namin is April 2024. Ayan, bulola naman tayo. So ngayon is April 12. So kailangan magbayad ng maaga kasi mahirap na magka-penalty. Mahal din. Last year na nagka-penalty kami, nalimutan namin magbayad. Siguro nakapag-penalty, nakaano kami ng 300 something or 400 ba? Nalimutan ko, mga ganun din. So sayang din yun mga kasari, no? Saan natin kikitain yung 300 na yan? Sayang na sayang. So kailangan updated tayong magbayad sa ating mga bills. Lalo na yung sa business permit. So hindi namin binayaran siya ng isang buong taon, para hindi kami masyadong mabigatan. Kasi mas mabigat din yung 8K mga kasari. Lalo na sa katulad namin, maliit lang naman yung tindahan namin, maliit lang. So paikot pa lang yung puhunan. Kaya ganon yung ginagawa kong technique. And then araw-araw na lang akong nagtatabi ng minsan 20, 30, minsan 50, ganon. Kasi marami akong tinatabi mga kasari. Hindi lang yung bayad sa business permit namin, yung sa pag-renew nung nagtatabi din ako para sa ilaw, na para sa monthly kasi meron naman kaming pambayad ng ilaw yung sa binta ng yelo, pero hindi sapat. Minsan kasi yung napagbenta namin ng yelo nasa 1 plus, kulang pa din. Na kunyari, umaabot ngayon summer, medyo mabinta ang yelo, baka sana umabot siya ng mga kulang-kulang 2K. So hindi pa rin sapat yun kasi ilaw sa tindahan, ilaw sa bahay. So ganun, sa katubig pa. So kailangan may tinatabi tayo araw-araw para hindi tayo mabigatan pag nagbayad ng ating mga monthly bills. So hindi lang yon, may binabayaran din akong SSS namin ng asawa ko. Yung kinukuha lang namin is yung pinakamababa lang, yung 560 a month. So magkano din yon, dalawa kami. And then nagbabayad din ako ng utang ko sa SSS, pero ngayong month na to, ngayong April na to, is last na hulog ko na lang. So very good, thank you Lord, nakatapos din ng isang utang. Kasi last na pumapasok ako bago mag-pandemic, nagka-pandemic na yon, nagtanggalan kami, may utang ako sa SSS. Kaya binayaran ko, mahirap na lumaki, di ba makasari? Sarili nating pera, nagtutubo tayo. So kailangan bayaran natin. Ayun. Mahirap kasing may mga utang na hindi natin nabayaran. And then yung ko din, itong brace ko rin, monthly din to, katas tindahan din yan. So bago naman ako nagpa-brace is nagpaalam ako sa asawa ko, nag-usap kami kung kasi nga ang pangit ng ngipin ko dito sa harap. So pumayag naman siya, yung asawa ko, napaka-supportive niya. So ayun, anong oras na ba? 9:44 na, yung asawa ko nasa taas pa. Kumain pa siya, sabi ko kumain muna siya kasi ako nauna kumain. Kailangan kumain muna kami bago umalis para pag punta namin doon sa City Hall is tuloy-tuloy na yung yung lakad namin, kasi mag-asikaso din ako sa marriage contract namin. May pinaayos ako, may pinakorreksyon ako kasi may mali. So kailangan maayos din yon. Matagal ko na yung pinaayos, na kumpleto ko na yung mga requirements. So sabi nung sa City Hall, tawagan na lang daw ako. So hindi ako nakontento Ngayon pumunta ng City Hall yung asawa ko, dapat siya lang yung pumunta, hindi ako sasama. So naisip ko, sasama na lang para isang lakaran, para mabisita ko rin yung sa ICE project, sa pinaayos kong marriage contract namin, para pag naayos yun, tuloy-tuloy na meron akong paayos ng mga ID ganyan. And then dadaan din kami sa Pure Gold pagkatapos, kasi bibili ng konti kung ano lang wala dito sa tindahan. Pero kahapon nag-Pure Gold yung asawa ko. So sa Pure Gold kasi na yun, mayroon ding wala siya. Yung sa pinabili ko, mayroon wala silang stock. Baka dun sa isang Pure Gold na puntahan namin, mayroon, kasi doon malaki yung Pure Gold doon. So mamimili din para isang lakaran lang, hindi sayang. Ganon tayong mga tindera mga kasari, no? Pag umalis lahat,
lahat na lang pag isabay-sabay na natin para hindi sayang yung lakad natin, hindi sayang yung oras natin. At saka pag mga ganitong oras, mga quarter to 9, 9 AM to 10 yan, walang masyadong nabili. Saka hanggang tanghali, wala pang masyadong mabili. Mabili sa amin dito mga kasari, start ng 4 ng hapon hanggang 9 ng gabi. Kaya mga ganong oras, bawal magsara. So pag mga ganitong oras hanggang tanghali, pwede pa magsara. Kasi hindi naman lab. Asan ka na? Halika na. So, kailangan maaga kaming makapunta. So, mamaya pagdating namin doon, sana pwede akong mag-video. Itatry ko kung pwede para ipakita sa inyo. And then, pakita ko rin sa inyo mga kasari kung magkano yung babayaran namin ngayong buwan na to. Quarterly. Tignan ko nga. Kunin ko ngayon saglit. So, ito siya mga kasari. O, kita nyo. O, ayan o. Nag-ano kami ng January, nagbayad kami nung January nito, nasa kulang-kulang 5K, and then ngayon, April 1 to 20, ayan, dapat hindi ka lalagpas ng 20, and the next is July 20, sa pinakalas naman is October 20. So, quarterly kami nagbabayad kasi hindi namin binayaran ng buo yung business permit namin. So, na-vlog ko na to mga kasari kung magkano yung nagastos namin dito eh. Ayan. So, mamaya ipakita ko sa inyo uli kung magkano. Bye-bye muna. So, ayan. Buti na lang kunti lang yung tao ngayon mga kasari. Kaya, saglit lang kami nagbayad dyan. And then, pumunta na kami ng Pure Gold. So, ayan. Sa Pure Gold din, kunti lang din yung tao. So, saglit lang nakauwi din kami agad. So, bago kami umuwi, kumain muna kami ng lunch kasi nagutom ang asawa ko saka ako. So, ayan mga kasari, kauwi lang namin galing mag Pure Gold. Pero bago kami nag Pure Gold, dumaan kami sa City Hall. Ayun, nagbayad na nga kami nag-renew kami ng business permit namin. So, ipakita ko sa inyo kung magkano yung nabayaran namin. Ito siya mga kasari. So, ito siya mga kasari. Itong nabayaran namin, ayan. Yung sa sari-sari store is 1,657 centavos, and then sa ecological and waste is 67.50, and then yung 33.75 sa fees in order, and then engineering fees is 25. So ang total niya is 1,132.82. Ayan. So next naman namin is sa July na. Ato, next namin is sa July 20 naman, ay July 1 to 20, ayan. So, ayan, every quarterly, ayan yung binabayaran namin. So, iwan ko lang sa sunod kung ganyan pa rin ba, or bababa, or lalaki. So, ayun mga kasari, nakita nyo na kung magkano yung binayaran namin sa pag-renew ng aming business permit. And then, pagkatapos namin doon, pumunta ako sa taas, sa second floor. Tinanong ko yung pinaayos kong marriage contract namin sa correction. So, until na wala pa rin siya. So, binigyan na lang ako ng number ni Sir Jason, binigay sa akin. Sabi ko, pwede po mahingi ng number para yung kukulitin ko siya. Charis, yung baka next week may message ko na siya kung ganun, 'di ba? Kasi sayang kasi kung pupunta ako doon every week ganun, 'di ba? Mas maganda sa message na lang. I-payhim ko na ng buti po pumayag, and then kinuha din niya yung number ko, ganun. Tapos, pagkatapos namin doon, pumunta kami sa Pure Gold. Ayun. Namili ng wala namin sa tindahan. Kulang-kulang kung ano lang yung wala. Kasi kahapon galing yung asawa ko sa Pure Gold. So, ayun na yung ganap namin ngayon mga kasari ngayong araw. Sobrang init. Ayan. Sobrang init. So, ayun lang mga kasari. Bye-bye!